We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. 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 The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord is my strength. I'm free, well I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free, well I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free, well I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free, free. Praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Jesus is alive. Tunay nga po na ang Diyos ay buhay na buhay sa bawat araw na ipinagkakaloob po niya sa atin. Nawa ang kanyang mga salita din ay magkaroon ng buhay
at maisabuhay natin. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo upang kami ay magkaisa sa pananalangin, pagsamba, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat ang pinakamahalagang biyaya na naman sa bawat araw ay pinagkakaloob mo sa oras na ito. Ang makarinig kami ng iyong mensahe mula sa iyong mabuting balita. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkakasala na nagawa ko sa nakalipas na oras. Anong po man ang aking nasabi, naisip na ikilos laban sa aking kapwa, sa iyo ko yun, Lord, nagawa. Patawarin mo po ako. Linis mo ang aking puso kasama sa Sister Teresita de Guzman. Bigyan mo po kami ng kababaang loob. Gamitin mo po lamang ang aming mga tinig. Bigyan mo po kami ng karunungan. Ikaw po ang maitaas sa oras na ito. Ikaw po ang mabigyan ng parangal. Dalangin ko din po ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan, paggalang, na ang oras na ito ay para sa iyo naman. Sa hinaba-haba ng oras, na ginampanan namin ang aming mga gawain dito sa mundo. Nawa itong oras na ito ay may alay namin sa iyo. Panginoon, patuloy kang kumilos sa mga darating pang oras. Patuloy ng iyong banal na Espiritu ay puspusin kami upang sa ganun, ikaw yung masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mundo ay nababalot ng kadiliman, kaya naway ang liwanag mo ang maghari sa amin. Ang pagkain espiritual ang higit namin kailangan sa bawat araw. Nawa mabusog kami sa iyong mga salita upang maging malakas ang aming pananampalataya at pag-iwas sa mga tukso. Lord, nawa ang bawat isa, kung ano may mga stress namin sa maghapon, mga problema, negative thoughts, in Jesus' name kinakast out ko. At ikaw lamang, Panginoon, ang ibig naming manahan ngayon sa aming puso, sa aming isip, sa aming espiritu. Lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Marcos chapter 6 verses 34 to 44 at ito po ay tungkol sa pagpapakain sa 5,000. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nagdapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang puok na ito, at malapit na lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao,
upang makapunta sila sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Bigyan ninyo sila ng makakain. sumagot ang mga alagad, Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo. utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kain. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli, sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Nawa sa puso natin ngayon na maging payapa tayo sa pakikinig ng mabuting balita. Sapagkat ituring natin na pagpapahinga naman to. Diba? Kasi physically, mentally, emotionally, maring napagod tayo sa buong maghapon. Tulad nga ng sinasabi ng Panginoon, tinatawag niya tayo, diba? Hali kayo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. So, ito po yung time na humanap tayo ng good news. Dahil sa mundong ito, maraming bad news na dumadating sa atin. Minsan biglaan pa, no? So, pag nakakarinig tayo ng mabuting balita o ng salita ng Panginoon, talagang good news ang hatid sa atin yan. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Alas 8 po to ng gabi, Monday to Sunday Gospel po ang ating pagminilayan. At tulad nga po ng narinig natin yung sa Gospel, ito po itong call sa pagpapakain sa 5,000. So, ano na ba ang mensahe ng Panginoon sa kwento na yan? Ngayong pandemic time, di ba? Pagpapakain sa 5,000. Nako, meron at meron. Talagang mensahe yan sa bawat isa. Lalo tayo't nakaranas ng pandemic, no? Maraming nagutom, maraming tawag dito, nawalan ng trabaho, di po ba? So, sana po magkaroon tayo ng pagninilay. At ngayong gabi pong ito ay makakasama po natin si Sister Teresita de Guzman, kung saan siya po ay makakapagbigay ng kanyang pagninilay tungkol dito sa gospel po natin mula kay San Marcos. Yan muli, sana Panginoon, magandang signal. Hello po. Hello, magandang gabi po, Sister Teresita. Opo, malinaw po ba? Malinaw po ba yung dating? Opo, malinaw po, malinaw. Malinaw po, malakas. Okay. Okay po, okay. So maraming pong salamat sa Diyos po ang papuri. Pwede na po kayong mag-start magnilay. Naka-live na po tayo. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabing ito. Magandang gabi po. At Happy New Year's po sa lahat. Muli po nandito po si Sister Teresita M. de Guzman para po magnilay para sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, Matthew chapter 6, verse 34 to 43. Ang ating pong tema na sinabi na nga po ni Sister Angelica ay tungkol sa pagpapakain sa 5,000. At ang topic po natin, ang title po ng topic natin ay pinamagatang spiritual pandemic. Kung mayroon pong pandemic, yung COVID-19, meron din po tinatawag na spiritual pandemic. At ano nga po yung spiritual pandemic? Ito nga po yung spiritual hunger. Nasa panahon natin ngayon, ito po yung nararanasan ng maraming tao dahil nga po sa pagbabago-bago sa pagkakaroon ng COVID-19 ay ang lahat ng tao ay nakakaranas nito. Pero po sa pagkakataong ito, sa ating ebanghelyo, sabi po doon sa verse 34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao
Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol. Nang makita ni Jesus ang mga tao, nakaramdam siya ng pagkahabag o pagkaawa. Nakita rin niya at naramdaman na kailangan ng mga tao si Jesus. Kailangan nila si Jesus. At hindi lang sila, kundi tayong lahat, mga kapatid. Lalo na, nabanggit nga po natin yung spiritual pandemic. Kung mayroon pong physical pandemic dahil po sa kahirapan na nararanasan ng marami, ay marami pong nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakakitaan, kaya naranasan nila ang makaranas sila ng pagkagutom. Pero mga kapatid, hindi lang po naman pagkagutom ang nararanasan ng mga tao ngayon, kundi ang pagkagutom sa spiritual na pamumuhay. Bakit po? Kasi ba naman, di ba, pinagbawal nga po, lalo na po dun sa mga senior citizen. Nagbawal po yung pagsisimba noong una nga po, 60 years old to and above, bawal ang magsimba. Ang karamihan po na mga masisipag na followers ni God, puro mga senior citizen. Kaya po, alam niyo po ba, awang-awa po ako doon sa mga tao na nakakaranas nito ng spiritual pandemic. Ang pakiramdam nila, nanghihina sila. At ito nga po yung sinabi ni Jesus. Ano sabi pa roon? Para silang mga tupang walang pastol. Alam niyo po ba na ang mga tupa ay ito yung sila ay wala silang inaasahan kundi ang kanyang pastol. Dahil nga po, di ba, bakit po ang tupa ay dumepende sa kanyang sa pastol o sa mga nag-aalaga sa kanila? Kasi alam naman po natin na malabo ang mata ng mga tupa. Sumusunod lang po sila sa senyas ng kanyang pastol. At dito sa panahon po na ngayon ay kailangan din natin ng mabuting pastol. Sino po ba ang mabuting pastol sa panahon natin ngayon? Ang mabuting pastol ay ang ating Panginoon. At bilang mabuting pastol, nararamdaman ni Jesus ang pangangailangan ng mga tao sa kanilang kapanahunan, sa kanyang paghayo. Nakita niya, siya'y nakaramdam ng pagkahabag sa mga tao na sumusunod kung saan siya magpunta, sumusunod ang mga tao. Nakita niya at naramdaman niya ang pagkauhaw ng mga tao sa spiritual na pamumuhay. Ang pagkauhaw ng mga tao sa mga aral ni Jesus. Kaya kahit saan pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad, talagang sumusunod sila. At dahil po sa habag na naranasan ni Jesus, ano po yung ginawa ni Jesus? Tinuruan nila ng maraming bagay. Tinuruan ni Jesus ng maraming bagay ang mga taong sumusunod sa kanya. Nakikita natin dito mga kapatid na nung unang panahon pa lang, nandun na talaga yung pagmamahal ni Jesus sa mga tao. Nais niya na ang mga tao, bago pa man siya umakyat sa langit, bago pa man mangyari ang plano ng Diyos na siya ay ipako sa krus, mamatay at muling mabuhay, sa kanyang paghayo, nakita na niya ang pangangailangan ng mga tao. Alam niya kung na hindi lamang physical na pagkagutom ang naranasan ng mga tao, kundi ang pagkauhaw sa mga aral at turo ni Jesus. Kaya naman ang ginawa ni Jesus, sinamantala niya ang pagkakataon, ang pagtuturo sa mga tao ng kung paano maging matatag sa kanilang buhay at kung paano maging matatag ang kanilang pananampalataya. At dahil dito, kaya naman ang mga tao kahit saan pumunta, ang mga alagad ni Jesus at lalo ng ating Panginoong Jesus, sila'y sumusunod maging sa ilang. Minsan nga po, di ba, sabi nga po dito sa gospel, nauna pa sila doon sa mga alagad ni Jesus at kay Jesus, nauna pa yung mga tao. Na talaga makikita mo yung kanilang porsigido sa pagsunod kung nasaan ang ating Panginoon. Dahil nakakaramdam sila ng kaginhawahan, hindi lamang kaginhawahan ng physical, kundi kaginhawahan ng pamumuhay spiritual
sa pakikinig nila sa turo ni Jesus. Ngunit dumating yung pagkakataon nga po na dahil nga po nandun sila sa ilang na lugar, wala pong bilihan wala pong pagkaing mabibili. Kaya ano pong nangyari? Nung sila inabutan ng dapit hapon, ano sinabi ng mga alagad? Wala na po, dapit hapon na po, paggabi na po. Kailangan na po natin na pauwiin ang mga tao, paalisin ang mga tao upang sila makabili ng kanilang makakain. Pero anong sagot ni Jesus? Hindi sila aalis. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Mga kapatid, ito ay isang tagubilin ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Kung titingnan natin, parang madali, pero mabigat. Biruin mo naman, nandun sila sa ilang na lugar at sabihin pa ni Jesus, kayo ang magbibigay ng makakain sa kanila. Anong makakain nila? Hindi po ba alangang mabibili doon? Pero pinatigasan ni Jesus, anong sabi niya? Kayo ang magbibigay ng pagkain. Kaya naman ginawa ni Jesus, tinanong ang mga alagad, may dala ba kayo? Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tumagot yung kanya mga alagad. Anong sabi? Mayroon pong 2 isda at 5 tinapay. Alam niyo po mga kapatid, dito pa lamang sa pangangaral ni Jesus, ay dahil makikita na natin dahil sa kanyang pagkahabag, yung kanyang pagkahabag sa mga tao, ito ang naging susi upang muling gumawa siya ng himala. Di ba yung kanyang unang ginawang himala ay yung kasalan sa Cana? Amen po ba, Sister Angelica? Amen po. Po, yung kasalan sa Cana. Ngayon po, ito naman, yung sumunod na kanyang paggawa muli ng himala. Ano po ang ginawa? Pinaupo ang mga tao ng tigsasandaan. Sila'y pinaikot na gano'n at si Jesus ay tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. At makikita po natin yung 5 tinapay at 2 isda, ang lahat ay nabusog. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At pagkatapos po, makikita pa natin dito, may sumobra pa. At yung sumobra, tinipon nila at nakapuno po sila ng 12 bakol. At makikita po natin dito, ang binibilang lang po 5,000 lalaki. Pero sa totoo lang po mga kapatid, sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, hindi po kasi tayo kasama sa, Sister Angelica, Opo. hindi tayo kasama sa bilang, di po ba? Opo. Kaya, ngayon, siyempre, yung mga taong ito, may mga kasamang mga anak na babae, asawang babae. Paano yun? Kung ating pong sagsama-samahin yun, sa madalit sabi po, hindi lang 5,000 ang napakain nung himala ni Jesus, nung 5 tinapay at 2 isda, kundi maraming nakakain nito at sumobra pa. Makakita po natin mga kapatid dito, ano ba ang nais iparating ng ating ebanghelyo? Una, makikita natin dito na si Jesus ay mahabagin, lalo na sa mga taong walang sawa ng pagsunod sa Kanya. Nakita ni Jesus kung paano ang mga taong ito ay nagsakripisyo rin na sumunod sa kanila. Nakita nito na kahit saan sila pumunta, sumusunod na to. Kaya naman siya ay nahabag at naramdaman niya ang pangangailangan ng mga ito. Kaya naman, anong ginawa niya? Binigay niya. Ang mga tao ay tinuruan upang lumakas ang kanilang espiritual. Ano bang ginawa ni Jesus? Pinahayag ang salita ng Diyos. Ipinahayag ang mga aral at turo ng ating Panginoong Jesus. At dahil dito, hindi lang kabusugang pisikal ang naramdaman ng mga tao, kundi kabusugang espiritual. Alam niya, ang pangangailangan ng mga tao, lalo na sa panahon ngayon, alam din ni Jesus ang ating pangangailangan, spiritually, physically, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Maraming mga tao na nakaranas ng physically hunger, spiritually hunger, kahirapan. Maraming mga tao na nawalan na ng pag-asa. Ang mga tao ay lito
at hindi alam ang gagawin. Lalo na po, alam mo po, Sister Angelica, mas mapalat nga po tayo kahit na po kahit na po sa panahon ng pandemic, alam ko po pa at nararamdaman na tayo, na kayo din na mga lingkod ni Lord, pinakita lang sa atin na walang lingkod ni Lord na pinabayaan niya. Amen. Na kahit na po panahon ng pandemic, hindi tayo nagutom. Amen. Hindi tayo nakaranas sa bakit? Kasi nga po nandyan bago pa lamang mangyari yung ganitong pandemic, inihanda na tayo ni Lord. Tinuruan niya na tayo na kapag dumating ang ganitong sitwasyon, ano ba ang gagawin natin? Tinuruan tayo ni Lord ng mga bagay-bagay upang tayo maging matatag. At ang lahat ng ito, lahat ng mga nararamdaman ng mga tao, hindi ito nalilingit sa Panginoon. Kaya naman siguro kahit po hindi natin kasama ang ating Panginoong Hesus, alam ko po na kitang-kita niya ang nangyayari sa atin. Alam kong siya'y nahahabag doon sa mga taong nawawala ng pag-asa. Kaya naman, ano ang ginawa roon? Anong nang ginawa ni Jesus? Dito, kahit sa panahon ngayon, nakita natin ang himala ng Diyos. Paano po yun? Maraming mga tao na nag-alay ng kanilang pinansyal na, di ba, yung mga lalo na po nung panahon ng pandemic na talagang as in, naka-lockdown tayo. Di ba, mayroong mga mayayaman na tao na lumabas yung kanilang mga pera para tulungan yung mga mahihirap. Kahit po hindi tayo sa atin nakarating yun, pero at least yung mga tao na talagang nangangailangan, ito ipagpapatunay lang po mga kapatid na kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit na ngayon sa panahon ng pandemic, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At ngayon naman po, ano pa yung pangatlo? Ayun nga po, ang Diyos ay naghimala. Pangapat, tinuturuan din tayo na maging masinop, hindi ubos-ubos biyaya. Amen. Di ba? Katapos po na may matira, ano pong ginawa? Tinipon nila yung natira at nakapuno sila ng 12 bakol. Dito papakita lang po mga kapatid na kahit sa panahon pa ni Jesus, ang mga tao ay tinuturuan ng mag-impok, tinuturuan ng magtipid. Para nga naman, di ba sabi nga ang kasabihan, kapag may sinuksok, may madudukot. At yun po yung naranasan sa sarili ko po, sa sarili kong karanasan. Naranasan ko po yung kaya pala kahit papaano, kahit konti, nakapagtabi ko. Darating pala yung ganitong pandemic. Nung pong time na yun, kung wala po akong naitabi, paano na po kami pamilya namin. Pero hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Amen po. At sa pangalima, nagkaroon po ng himala ng bahaginan. Alam niyo po ba, para sa inyong kaalaman, yung 5 tinapay, galing po yun sa isang bata. At yung pong bata, kasi pinapanood ko po yung video na yun, na yung bata pong ito ay, araw-araw po na lagi po itong pumupunta doon. Meron po siyang suki na panadero na lagi niyang hinihinga ng tinapay. Pagka po siya madadaan doon, aarte na po siya na masakit ang tiyan niya. Kaya po ang gagawin ng panadero, naaawa, binigyan siya ng tinapay. Ngayon po, nung po sa kanyang paglalakbay, nakarating nga po siya sa ilang at nasilip siya roon. Kaya ang ginawa, yung 5 tinapay na dala niya, ibinahagi sa mga tao. At ito po ay isang napakalaking tulong para magkaroon ng tinapay at isda. Pangalawa, nung araw pa, uso na po yung sharing. Yung siguradong yung mga tao doon, ito po ituro naman ng Paris Press namin. Sabi po ng Paris Press namin, ganito yun. Meron ding mga pangyayari na sa kanilang pagpunta roon, hindi naman sila pumupunta roon nang wala silang baon. Sigurado yung mga tao doon, may mga baon. Kaya ang ginawa nila, pinagsama-sama nila yung baon nila. Kaya nung matipon, pinagsama-sama at pinagsalu-saluhan. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung may baon ang nakakain, kundi pati yung mga walang baon nakakain. Sa panahon natin ngayon, ano po ba tawag doon? Hindi ba yung mga potluck? Di ba uso naman sa atin yun, lalo pag Christmas party, o pagka yung meron tayong mga seminar,
di ba ba yung, ikaw, para makatipid tayo, yung mga, ganun po kasi doon sa ibang mga community na pinupunta ako pag may CLSS, nakikita ko po kanya-kanya sila ng baon. Tapos yung baon po nila, pinagsasama-sama, lumalabis pa. Amen. Anong araw po, ito po yung nagaganap na. At kaya po dahil dito, nagkaroon po ng yung tinatawag na miracle sharing. Yung himala ng bahaginan. Tamang-tama po ngayon, tayo po ay nasa Year of the Missio Agentes. Yung tema nga po natin ay yung gifted to give. Ano ba ibig sabihin ng gifted to give? Ano man ang tinanggap natin galing sa Diyos, ito ay isang regalo na dapat ay ibahagi rin natin sa iba. Kaya sabi nga, share your blessing. Pag may blessing tayo, i-share natin. Kaya nga, Sister Angelica, natutuwa nga ako, di ba, yung Christmas party natin. Shinare mo yung blessing mo at halos lahat kami, nabahagi na ng iyong blessing. Kahit po sa panahon ngayon, kailangan talaga, kung may blessing tayo, i-share natin. Sabi nga, kapag tayo nagbigay, ibabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Lucas chapter 6 verse 38. Totoo yan. At sa ating pong tema ng gifted to give, ito po'y kinuha sa Matthew chapter 10 verse 8. Ano sabi ron? Yamang, tumanggap kayo ng walang bayad. Pagbigay naman kayo ng walang bayad. Sa panahon natin ngayong na-pandemic, hindi lang physical hunger ang naranasan ng tao, kundi nakakaranas din sila ng spiritual hunger. At sabi ko nga po, saksi ako sa mga naranasan ng mga tao, lalo na po noong nakaraang lockdown, nahinto ang pagsisimba. Kasi po, PPC treasurer po ako ng parokya, at ang pribilehiyo po sa amin, kaming mga PPC officer, binigyan po ng ID na kahit na po lockdown, nakakapunta kami sa simbahan. Alam niyo po, nakakaawa yung mga tao na hindi makapasok, gustong pumasok ng simbahan. Kaya nga lang, nakabantay yung mga pulis. Hindi pwedeng pumasok, lalo na yung mga bata at saka yung mga senior citizen. Kaya doon pa lang po, talagang damandama ko na yung naaawa po ako. Ako nga, sabi ko nga, salamat sa Diyos, binigyan ako ng pribileyo na makapagsimba every Sunday. Yung mga iba po talagang sasabihin, Sister Tess, ang tagal-tagal na namin hindi nakakapagsimba, pakiramdam namin nanghihina na kami. Ano pa? Yung mga gawain pansimba, yung mga prayer meeting, nahintun lahat, BEC, at iba. At tayo mga preachers, alam ko po, lahat tayo, gamit na gamit ng Panginoon sa panahon na yun bago mag-pandemic. Amen po ba, Sister Angelica? Okay. Kung saan tayo nakakarating. Pero ano nangyari dahil sa pandemic, nahinto tayo. Nasaksihan ko kung paano sila nasabik sa pagsisimba at sa mga gawain pansimbahan. At ang nakakalungkot pa, dahil sa spiritual at physical hunger na naranasan ng iba, marami ang pinanghinaan ng loob, na stress, nagkasakit. At dahil sa takot sa COVID-19, hindi na nila magawang magpa-doktor at magpa-hospital. Magugulat ka na lang, namatay si ganito, namatay si brother, namatay si sister. Bakit? Kasi may sakit sa puso, dahil hindi nakakapagpa-check up, inatake sa puso. Yun po yung nakakalungkot. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, tayo mismo, dapat hindi tayo panghinaan ng loob at hindi manghina ang ating pananampalataya. Amen. At kinakailangan tayo ang kanilang maging kalakasan. Ano yung mga gagawin nating hakbang? Ako po noon, ang ginawa nga po namin, kami pong mga PPC officer, nagkaroon po kami ng pribilehiyo na makapagsimba, kaya ang ginawa po namin live streaming. Yung pong mga na hindi nakakapagsimba, kahit po man lang sa TV, o sa FB, makapagsimba sila. Pangalawa, yung mga prayer meeting, yung pong grupo namin dito sa Paumbong, yung Kenosis Catholic Charismatic Community, meron po kaming virtual prayer meeting every Friday. Doon man lang po makatulong para maipahayag ang mabuting balita. At syempre, yung last but not the least, salamat Sister Angelica at salamat din kay Brother Moises. At in-invite niyo ako sa inyong grupo, sa iyong gawain. Alam po, napakalaking bagay po ito, Sister Angelica, na in-invite mo ako dito. Kasi
nakasama ako sa inyo at alam ko na ito isa ng pagkakataon para makatulong upang mahayag ang salita ng Diyos. Amen. At ito'y kailangan natin. Sabi nga, di ba nung nakaraan sa aking talk, kailangan natin maging urgent na papahayag ng mabuting balita. Ano yung pagkakataon? Itong FB, Facebook, YouTube, o anumang klase ng media, pwede nating gamitin para maipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. At alam ko po, sa mga nakaririnig ng sound na ito, alam ko malaking bagay po sa ating lahat to. At makatutulong ito para yung spiritual hunger ay maibsan at mabusog ang ating espiritu, hindi lang espiritu, kundi ang ating physical na katawan. Kaya po, Sister Angelica, sana po ay huwag kayong magsasawa na pag-invite sa aming mga preacher para makatulong din kami sa iyo, para may pagpatuloy ang iyong programa at makapagpahayag din ng mabuting balita. Amen Yun po. lang po. Maraming salamat po, Sister Angelica. At pagpalain po tayo ni Lord. Mabuhay po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, sister. Alam ko marami kang gustong sabihin. Kapos lang tayo sa oras. Opo, Sister. Kaya nga po. Minano ko na kasi tumutunog na eh. Sige. Okay. Maraming po salamat. Ayan po si Sister Teresita. Apo. Yan po si Sister Teresita de Guzman. Talagang nararamdaman ko, marami siyang gustong sabihin eh. Kasi talagang kapag ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita, yung experience mo kay Lord, gusto mo talagang ipagmalaki yan. Amen po. So ako naman po ang nakita kong pagdinilay dito po sa ating gospel tungkol sa pagpapakain sa 5,000. Nilagyan ko nga po ito ng hashtag spiritual pandemic. So, sa akin po, yung mga panahon na ito, no, mula last year hanggang ngayon, maraming naging matunog na mga salita. Amen? Kamukha halimbawa ng pandemic, ng face shield, face mask, ano pa ba yung mga alcohol, social distancing. Di po ba? Yan yung mga new normal. Yan yung mga talagang nag-boom na salita. Pero, kung isipin mo, meron pala siyang spiritual na ibig sabihin. Di po ba? So, tayo ay nakakadanas ng physical na pandemya. Pero kung tutuusin, matagal na pong may pandemic sa buhay natin, which is yung spiritual pandemic. Di po ba? Nung magkaroon ng pandemic physical, diyan na yung pumasok yung lockdown, may quarantine, mag-stay at home. Di po ba? At hindi ka pwedeng lumabas kung hindi ka susunod sa protocol. Sa madaling salita, kung titingnan mo naman in a positive way, may maganda namang naidulot ang quarantine kasi nagkaroon tayo ng disiplina. Hindi ka mukha nung time na walang quarantine ako. Sa LRT lang, talaga naman siksikan, talagang pagbukas ng pinto ng LRT, talagang unahan. Di ba? Walang disiplina. Hindi ka mukha ngayon pagpapasok ka sa mall, ang dami pang, di ba? Kailangan mo pang pumirma o magpakita ng, di ba maraming kailangan gawin. At yung pagpipila, may mga social distancing. Talaga nagkaroon naman ng disiplina. Pero higit sa lahat, merong talagang, ang Panginoong Jesus kasi, ang napansin ko sa Panginoong Jesus, kamukha nung time niya na nagpapagaling siya ng mga bulag, nakakakita, mga lumpo, nakakalakad. Oo, kahit sino namang tao makakita ng ganun eh. Kakilala mo, bulag, tapos nakakita. Di ba talagang yung himala talagang dating. Pero higit pa dun eh. Higit pa dun ang gustong ipakita ng Panginoon na kanyang kapangyarihan. Kasi, kahit sabihin pa natin na ang bulag ay nakakita, darating din naman talaga ang time na yung bulag na nakakita ay mamamatay din. Yung pilay na nakalakad, mamamatay din. Physically, di po ba? Ganyan ang physical life natin, may kamatayan. Pero talagang pinagdidiinan ng Panginoon yung ating spiritual life. Amen? Yung spiritual life natin, kulang na kulang tayo sa pagpapalago. Di po ba? Pansinin nyo ha, sa physical life natin, kapag tayo ay nagugutom, anong reaction ng katawan natin? Maghanap agad ng pagkain. Bakit? Kung hindi, di ba kumakalam yung tiyan natin, tumutunog? Kapag tayo uhaw na uhaw, anong reaction ng katawan natin, ng isip natin?
humanap ng tubig. Sana ganun tayo pagdating sa spiritual food, which is the Word of God. Nagugutom tayo, hinahanap natin ang salita ng Panginoon. Nauuhaw tayo sa salita ng Panginoon. Yun nga po, dahil nga ang Panginoon ay Espiritu, tayo din naman ay may Espiritu, hindi lang naman tayo katawang lupa. Meron tayong kaluluwa, may Espiritu tayo. Hindi po ba? So, spiritual pandemic, yan po ang higit na dapat natin pagtuunan ngayong pandemic physically. Bakit? Sapagkat yung spiritual pandemic, sinabi nga po sa Bible, tayo daw po ay matakot sa mga pumapatay sa espiritu, hindi sa katawang lupa. Amen po. Ano yung mga nausong salita? Unahin na natin diyan yung nung magkaroon ng dumating si coronavirus. Isa yan sa mga matunog na coronavirus. Talagang lahat tayo natakot. Nandiyan, di ba? Buong mundo maraming namatay. Physical word, coronavirus. Spiritual word. Ano yung virus natin? Yung kasalanan. Takot na takot tayo kay coronavirus na mahawaan kasi nga, pag nagkasakit tayo, pwede tayong mamatay, pwede tayong makaremate. Yung virus na kasalanan, na kahit naka-stay at home tayo, nakabantay lagi sa atin, nakaabang. Sabi nga, ang diablo ay parang leon, nag-aabang lang yun ng perfect timing para sakmalin tayo. Yung virus na yan, na kasalanan, ang dapat higit nating iniiwasan. Amen? Kasi yung virus na kasalanan yan, pwede tayong makaremate spiritually sa impyerno. Kasi yung virus na kasalanan, pag punong-puno tayo ng virus ng kasalanan, parang coronavirus din niya pag na-cremate ka, di ba? Ang cremation naman ang binabanggit spiritually, yung ating kaluluwa ay papunta sa impyerno. Amen? Tayo po, nung magkaroon ng quarantine, paglalabas, kailangan may face mask. Spiritually, kailangan meron din tayong spiritual face mask. At ano yun? Yung isuot natin. Yung makita sa ating pagkatao, ang pagiging kawangis natin sa Panginoon. Yung dapat ang face mask natin, dapat yun ang nakikita sa atin. Kailangan, di ba, nauso yung face shield. Kailangan meron din tayong spiritual face shield. Yung face shield na magpo-protect sa atin, ang banal na espiritu. Para pag dumalapit yung mga virus, di ba, protected tayo. Tayong mga tao, masyado tayong aware when it comes physically. Minsan nga, maglakad ka lang sa labas, naputikan yung paa mo. Di ba, parang hindi ka na mapakali. Ngayon, ang tao, kahit saan, may alcohol. Di ba? Laging may dalang alcohol. Punas dito, punas, di ba? Masyado tayong ingat na ingat, which is hindi naman masama. Pero baka naman nakakalimutan natin na mas may mahalaga doon, mas mahalaga doon yung pag-iingat natin spiritually. Amen? Alcohol, dapat meron din tayong spiritual alcohol na magdi-disinfect sa atin sa kasalanan. Amen? At yan yung mga salita ng Panginoon. Social distancing. Spiritual social distancing. Dapat lagi tayo naka-distance sa kasalanan. Hindi yung tayo pa lumalapit sa kasalanan. Di po ba? Sa madaling salita, ang spiritual pandemic matagal na. Wala pang coronavirus. Wala pa noon yung mga panahon ng... Di ba sa panahon pa lang ni Eva at Adan, nandiyan na yan hanggang sa panahon natin na kahit nandito tayo sa loob ng bahay, nandyan ang kasalanan. Kahit minsan nga sa social media lang Di po ba? Nandyan na yung virus At yun higit natin dapat iwasan. Amen? At kamukha nga po doon sa gospel, di po ba yung pinarami? 5 tinapay, 2 isda, pinarami ng Panginoon. Sa buhay po natin, kailangan aware tayo na ang Panginoon ay mapaghimala. At kapag nakakarinig tayo ng kanyang mga salita, nagpe-perform. Lagi ko nga sinasabi niya, kamukha kayo, nakikinig kayo. Nagpe-perform, nag-execute ang Panginoon. Nahimala, naggumaling tayo. Nabagising tayo sa katotohanan na kailangan na tayo magbalik loob. Sapagkat ang Diyos ay mawain. Alam niyo, nakakabag sa atin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Namatay ang Panginoong Jesus dahil nakahabag siya. Umakit siya sa langit, nag-iwan siya ng patnubay, ang banal na espiritu, nakahabag siya.
Hanggang sa panahon na ito, hanggang sa oras na ito, nahabag pa rin siya. Di po ba? Tayong mga taong walang habag sa ating mga sarili. Wala tayong pakundangan sa paggawa ng mga kasalanan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, alam na alam natin ang ginagawa nating kasamaan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam ang ginagawa. Yung sabi nyo, resulta yung impyerno. Kasi kung tayo lahat ay mapupunta sa impyerno dahil hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yun ang iniiwas sa atin ng Panginoon, yung makremate ang kaluluwa natin sa impyerno. Amen? Kaya, yung pagpapadami ng Panginoon, ng tinapay at ng hisda, sa buhay natin spiritually, ma-apply din natin yan. Ilang piraso na ba? O ilang persyento na ba sa puso mo ang pagpapasensya? 3 na lang ba? 2 na lang ba? 1 na lang? Bibigay ka na lang? Bibigay ka na sa galit? Sabi ni Lord, kaya kong dagdagan yan. Kung meron kang 5% pasensya sa kapwa mo, pwedeng padamihin ng Panginoon yan. Pwede niyang gawin 10% yan, 50%, 100%. Hindi ba? Kapag marami tayong pasensya, marami na tayong pag-ibig, marami tayong pagpapatawad, napaparami yan ng Panginoon. At pag marami na yan, sumusobra pa yan. Meron pa tayong reserve na pwede natin ibigay sa ating kapwa. Amen po? Sa buhay po natin ngayon, kung talagang tayo ay, kasi nga sabi nga, mahirap makita ang Panginoon kung hindi malinis ang ating puso. Kung puno-puno tayo ng virus ng kasalanan, mahirap talaga makita ang Panginoon. Pero sa buhay po natin ngayon, importanteng ayuda ay ang salita ng Diyos. Amen. Aanihin mo yung punong-puno yung ref mo, yung drawer mo ng pagkain. Okay na ako kahit mag-lockdown. Marami na kaming makakain. Marami na akong ipon sa aking bangko. Kung maya-maya naman, kukunin ka ng Panginoon. Kaya lagi tayong handa spiritually. Kasi pinapandemic tayo ng dyablo. Diba? Pinapandemic niya tayo. Gusto niyang patayin ang relasyon natin sa Panginoon. Ayaw niya na tayo ay magkaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon. Amen po. Sabi nga ang Panginoong Jesus ay lagi nagpapakita ng magandang halimbawa. Amen po. Na walang imposible sa Kanya. Yung kung ano pa yung konti sa'yo, kaya niyang dagdagan yan. Di po ba? Kaya nga sabi ko nga kung meron kang pag-ibig sa kapwa mo, baladagdagan pa niya yan, paparamihin pa niya yan, hanggang sumobra, makapagpahagi ka pa sa iba. At lagi siya nagpapasalamat sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit. Ganon din sana tayo. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon, lalo na sa panahon ng pagsubok. Lalo tayong magkaroon lagi ng desire. Sabi nga ni Sister Teresita kanina, salamat na lang kahit nagkaroon ng pandemic, yung mga Facebook natin, pwede nating magamit sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi sa mga oras na ito, ang bida naman dito ang Panginoon Hindi niya tinitingnan na, itong nakikinig na ito, doktor to, attorney to, pinakamayamang tao to. Hindi. Kapag tayo nakakarinig ng mabuting balita, pare-pareho tayong mga tupa na tinatawag ng Panginoon. Amen po. Wala namang malinis sa atin, lahat tayo nagkakasala. Kasi ang tinatarget talaga ni Lord sa atin, kaya gusto ng Panginoon na makarinig tayo ng mabuting balita, yung ating spiritual life. Yung ating spiritual life. Na matuto tayo mag-face mask, na maging kawangan sa atin ng Panginoon, magsuot tayo ng spiritual face shield, na ang ating protection ay ang banal na espiritu, magkaroon tayo ng social distancing sa kasalanan, mag-alcohol tayo, mag-disinfect tayo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po. Nawa, ito pong pagpapakain sa 5,000, magkaroon tayo ng pagninilay sa ating buhay. Amen. Lahat naman tayo ay tatawagin ng Panginoon sa tamang panahon. Pero sana lagi tayong handa spiritually, na hindi tayo gutom sa salita ng Panginoon. Amen. Because Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. Amen po. Siya lang ang makapagbibigay ng satisfaction sa atin ng contentment. Kaya maraming tao na kahit nasa kanya na ang lahat, sikat na siya, mayaman na siya, bababalitaan mo, nagpakamatay. Kasi may kulang At yung pinakamahalaga, ang kulang sa buhay ng tao. Hanggat ang Diyos ay hindi natin siniseryoso na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya,
hindi tayo magkakaroon ng contentment sa buhay. Pero pag ang Panginoon ay nasa atin, minsan simpleng bagay lang, sobra-sobra na ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Sapagkat siya yung totoong kayamanan. At lagi po nating iisipin na itong dinadanas nating pandemic, may katapusan to. Hindi pwedeng hindi matapos to, may katapusan to. Pero dapat, yung ating pagsamba sa Panginoon, pagpapasalamat sa Kanya, pagbibigay sa atin ng pag-asa, kahit nawalan ka ng trabaho, kahit humina yung negosyo mo, salamat Panginoon. Mas meron pang higit kang ibinibigay na biyaya, higit pa sa material ng mga bagay. Amen po. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Muli Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na spiritually, yung pandemic ang dapat naming pagtuunan. Unahin namin ang aming spiritual life. Kasi pag maganda ang relasyon namin sa'yo, susunod ang aming physical life. Kaya sa puro physical, puro material, na lahat naman yun iiwanan namin. Wala naman kami madadala pagharap namin sa paghuhusga. Nawa bigyan mo kami ng karunungan, hindi katalinuhang nagagamit namin sa paggawa ng masama. Karunungang nagmumula sa iyo. Ano ba ang karunungan yun? Yung lagi kami maghanap sa bawat araw na makagawa ng mabuti. Maging matulungin sa aming kapwa, maging mapagpatawad sa aming kapwa. Magkaroon kami ng kababaang loob, Panginoon, upang hindi kami mapandemic sa bawat oras spiritually. Kailangan ka namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Gayon din po, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagbibigay mo ng biyaya kahit sa panahon ng pandemic sa aking pamilya. Ang pamilya Dorde, dalangin ko din po ang pamilya Parulan, pamilya Sunga, pamilya Manalo, pamilya Rivera, pamilya Palumbarit, pamilya Suarez, pamilya Abelia, pamilya Balosa, pamilya Banayat, pamilya De Guzman, at lahat na po ng mga Facebook friends ko po, lahat ng pamilya sa buong mundo. Dalangin ko po na itong pandemic na to, higit nilang makita yung spiritual pandemic na umaatake sa amin kahit anong oras. Nawa lagi kaming handa sa pamamagitan ng iyong salita na mapaghimala. Dalangin ko din, Panginoon, ang divine healing kay Sister Doris De Leon at Brother Dudy Barion mula kay Brother Philip. Gayon din po ang karamdaman ni Angel Kunana na may brain tumor in Jesus' name. Ganon din po si Carl Nathan na bata na may leukemia, si Sister Leia Calma na may COVID, at lahat na po ng mga may karamdaman. Kayo, kung may karamdaman kayo, tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng kagalingan, at kung ay ibibigay ng kagalingan sa atin ng Panginoon physically, ito po ay kanyang kalooban. Pero higit sa lahat, kagalingang spiritual ang ninanais ng Panginoon. Tayo pa manalangin sa panalangin tinuro ng Panginoong Hesus, sapagkat itong panalangin na ito ay kumpleto. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, ihadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat. Konting announcement po. Ito pong Word of God, the Word of God Daily Gospel at Facebook. Tuwing alas 8 po ito ng gabi. Kung Monday to Sunday Gospel. Minsan po nagbabago ako ng oras. Depende po kung may lakad or whatever. Ina-announce ko naman po yan. Pero yung talagang regular na oras po niya is alas 8 ng gabi. Kasi alam niyo po, parang sinasabi lang ng Panginoon na sana naman huwag naman natin kalimutan ng Panginoon sa bawat araw. Huwag natin kalimutan ng lahat ng ginawa natin, yung araw na binigay niya, yung hangin. Lahat po yun galing sa Panginoon. Siguro deserve naman po ng Panginoon na kapag siya ang tumatawag para tayo ay makinig ng mabuting balita, wala po tayo may pagmamalaki. Kaya sabihin pa natin presidente tayo, preacher na tayo, whatever, hindi. Ito'y pagpapaalala. Lagi ko nga sinasabi na salamat na lang merong ganitong gawain na kahit ako napapaalalahanan. Kahit minsan alam ko na yan. Pag minsan maaalala mo na, oo nga pala yung gospel din isang araw tungkol pala sa pagpapatawad. No? Pinare-remind ka, hindi yung maasa ka lang sa Sunday gospel.
Hindi po ba? Bakit? Sunday gospel ka lang ba binibigyan ng Diyos ng biyaya? Dapat every day. Kaya nga, di ba, meron tayong naririnig na daily bread. Amen? So, sana po, i-share nyo po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline para po yung mga Facebook friends nyo makasama sa pagpapakain ng Panginoong Jesus, no? Spiritually. Pwede po kayo pumunta sa aking YouTube channel, Angelica Dorde, at pwede po kayo mag-subscribe para mapanood nyo din po yung mga nakaraang gospel. At kung minsan po, hindi rin naman gospel, everyday na yung gospel, pero minsan po meron din ako mga special topic. Kamukha po sa January 10, Sunday, alas 8 po ng gabi, si Brother Ding Alban ang makakasama natin. At ang topic po namin is tungkol sa mga normal na ginagawa nating mga tao na akala natin normal lang pero kasalanan pala sa paningin ng Diyos. So may mga Bible verse po yan. Nawa magkasama-sama tayo sa linggo. Yun po. So maraming salamat Panginoon at ibibigay ng Panginoon ang January 6, 2021. Ang bilis ng panahon, no? 6 na. Mamaya yan, February na naman, March na naman, di ba? Pero ang importante is kahit pabilis ang panahon, hindi tayo patuloy tayong lumapit, magbalik loob sa Panginoon. Yun. Isa pa yun sa mga tatandaan natin kung bakit tayo nakikinig ng mabuting balita. Lagit na nanawagan ng Diyos na tayo ay magbalik loob. Kasi ang pagbabalik loob sa Panginoon o yung repentance, ang resulta niyan is heaven. Amen. Sino ba naman ayaw pumunta sa langit? Pero nakakatakot na yung mundo ngayon eh. Yung mga balita, no, ayan na naman, yung bagong balita na naman tungkol sa flight stewardess na ni-rape at pinatay. So, lalo na natin kailangan ang ayuda ng salita ng Panginoon para makapunta na tayo doon sa totoo nating tahanan, no? Yung totoo talaga, yung dito naman, di naman totoo yan eh. Yung mga trabaho natin, yung bahay natin, yung pamilya natin, yung buhay natin, hindi naman forever to dito eh. Pasamantala lang, hinihiram lang. So sana yun ang pagtrabahuan natin kasi wag tayo pangkampante. Hanggat hindi natin naririnig sa Panginoon ang sinasabi niya na ikaw, matapat na alipin, halika, pumasok ka sa aking karian, makisalo ka sa aking kagalakan. Hanggat hindi tayo natatanggap sa langit, wag tayo pakampante. Kailangan sabi nga ang nagtitiis hanggang sa huli ang maliligtas. Maraming nauuna na nahuli at nahuli na nauna. Nawa lagi tayong manguna sa pananabik, sa pakikinig ng mabuting balita. So maraming pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang magdasal bago matulog. Kasi hindi po natin alam kung gigisingin pa tayo ni Lord sa kinabukasan. Magpasalamat tayo sa Panginoon, di ba? Yung gospel nakita natin mismo ang anak ng Diyos. Nagpapasalamat siya sa Ama. So kailangan magpasalamat tayo. Ano man ang pangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama ang dating sa atin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Yan ang sikreto ng buhay, pagpapasalamat. Dahil tuwing tayo ay nagpapasalamat, nagsasarado ang pinto ng pagrereklamo. To God be the glory.